I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Tunay na napakabuti ng Diyos at tayo naparito, di ba? And ayun tayo patuloy na magsik ng kanyang presensya. Let God search our hearts sa oras na ito, sa linggo na ito. At alam natin na ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Amen. May masaya, may malungkot, and still nandito tayo. Lord, right now, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa panahon na magkakasama kami. Lord, dalangin namin, Panginoon, inyong strength, Panginoon, na mabigay sa amin. Yung knowledge, Panginoon, na mag-close sa aming buhay. And Lord, ano mang difficulty ang namin kinakaharap, Lord, sinusurrender namin ito sa iyo. Sapagkat you are able, O God. You are higher than anything. Lord, thank you for your love. Namin naranasan na yan. Lord, sa aming pag-worship mo, kayo po ang manguna, Panginoon. Lead us, O Lord. Lupuri tayo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon. Congregation, let us read the verses
sing of your love forever. Lord, thank you for this moment, oh God. Thank you for this moment, oh God, to worship you. It's a privilege, Panginoon, na kami magpuri, Panginoon, sa iyo. It will always be a blessing, oh God, to praise you, oh God, in spirit and in truth. Lord, thank you, Panginoon, sa iyong pagmamahal, aming naranasan, Panginoon. Lord, we have difficulties in the midst of our journey, Panginoon. Pero, Panginoon, we will not be shaken because we have unshakable God, Jesus. Lord, thank you for experiencing, Panginoon, your goodness, Panginoon, and your faithfulness sa aming buhay. Lord, right now, we worship you. And we continually to praise you, Panginoon. Pagpuri tayo, Panginoon, sa aming buhay. Sa pagkakataon na malungkot, you are there, O God, para i-turn na ang kalungkot namin, Panginoon, sa kasiyahan. Lord, truly God, that you turn the mourning into dancing, Panginoon. Lord, thank you for turning the sea into highway, Panginoon. Lord, truly that you are God who makes a way sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon nagkasama-sama kayo, Panginoon. Thank you, God. Thank you sa panahon nito, Panginoon. Lord, we continue to praise you, Panginoon. We continue to glorify you, Panginoon. And lift up our hands, Panginoon, sa iyo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. At tayo mag-celebrate ng kanyang kabutihan. Ang ating buhay para lang sa Diyos. Amen? Amen ba? Amen! Let's go! It's in you, that's right. It's in you, that's right. It's in you,
to dwell in your name, Jesus. In this sanctuary, Panginoon, we will continue to worship you, Jesus. To magnify you, Panginoon. To glorify your goodness and your faithfulness sa aming buhay. Panginoon sa aming buhay.
Jesus. Lead me in your love to those Jesus. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are my author, my maker, my ransom, my savior, my refuge, my hiding place. Come on, let us sing. You're my helper, my healer, my blessed redeemer, my saving grace. You're my hope in the shadow, my strength in the battle, my anchor for all my days. Praise God, Jesus. Praise
birthday process. Kung narinig na nga po sa likod, mahina po, ano? Mahina. Baka po kasi sa likod. Ayun, praise God, praise God. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang pambansang bati po ng mga taga-His Church. Ano po yun? Titingin po sa katabi at sasabihin, ano ba? Masaya ako na nandito ka. Nakatabi kita ngayon. So, pakisabi nga po sa katabi. Masaya ako na nandito ka. Hindi ko matandaan yung exact wording. Sana si Pastor Verpo. Madalas nagpapabati niyan. Pero, napakabuti po ng ating Panginoon sa kabila po ng ating mga pinagdaraanan. Alam po natin na ang Diyos ay tapat at hindi nagbabago. Kaya bago po tayo magpatuloy at makapakinig ng salita ng ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Praise God. Lord Jesus, muli maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po dahil kayo ang Diyos na nagbigay sa amin ng buhay, nagbigay ng lakas, Panginoon, at nagbigay ng pagkakataon upang kami ay muli makapagpuri sa iyo, makapakinig ng iyong mga salita, Panginoon. And Lord, we pray na kayo po ang mag-prepare sa aming puso at isipan upang sa aming mapapakinggan, Panginoon, ay ito po ay aming sa pamuhay, may apply sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon, para kayo ang mapapurihan at kayo ang madakila sa buhay na ibinigay ninyo sa amin. Muli, Panginoon, maraming salamat. Kayo nga po, Panginoon, ang sumaliksik sa aming mga puso. And Lord, we pray that kung may kailangan naman pong i-correct sa aming puso at aming isipan, Panginoon, ito po'y aming matanggap at ito po'y aming maidala sa iyong paanan upang kayo po ang maggawa ng transformation sa aming mga buhay. Muli, Panginoon, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang bawat salita ang mahayag sa lugar na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo lang ng Jesus. Amen and amen. Praise God. Ngayon pong umaga, ang ating pong pag-uusapan ay makikita po sa John chapter 15, verse 1 to 17. Kung meron po kayong mga Biblia, ayan po, balik po tayo, punta po tayo sa John chapter 15, verse 1 to 17. Sa Tagalog po ay Juan. Ito po ay nasa Bagong Tipan at ang nagsasalita po dito ay si Jesus. Basahin ko po sa inyo kahit mga hanggang 11 lang po muna. Sabi po ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Hanggang 11 pa lang po yun. Meron pa pong 12 to 17 mamaya. Kaya naman po, kung binasa po natin at sa ating pagtingin sa Biblia or sa screen, nakita po natin na sinabi ni Jesus siya ang puno sa Tagalog po, no? In English, I am the vine. Kaya po ang title ng pag-uusapan po natin ngayong umaga ay Life in the Vine. Okay po. Buhay sa puno. Life in the Vine. Yan po ang ating pag-uusapan.
At malalaman po natin kung paano nga po ba matutunan na mamuha. Wait lang po, tinatagalog ko po kasi nahihirapan po ako. Okay, we need to learn to not know how to live without Jesus. Okay. Kasi po, kadalasan po ng mga tao, kahit wala naman ang Diyos sa buhay nila, kaya naman nila magdesisyon para sa sarili nila. Pero alam niyo po, yung merong relationship kay Jesus, masasabi nila sa sarili nila, kung wala si Lord, ano na yung buhay ko? Kasi ang buong buhay niya ay si Jesus. So today, we will learn not to know how to live without Jesus. Yung pag wala si Jesus sa buhay mo, wala din silbi ang buhay mo. Dapat ganun po ang mga tunay na Kristiyano. So, ang unang point po natin ngayong umaga, sabi nasa po natin, kaya po natin himay-himayin. Sinabi ni Jesus sa verse 1, I am the true vine. Therefore, kung may notes po kayo, sino po ang true vine? Jesus is the true vine. Yan po yung unang point natin. Ano ba yung vine? Baka, yung mga medyo kaedad ko, meron pong application dati na vine. Tama ba? Yung parang lip sync. Mga ganun-ganun sila. Parang TikTok na po ngayon para sa mga bata. Pero ang vine po, kaya po ito yung ginamit ni Jesus na analogy or pag-example dito. Kasi po, sa panahon noon, kadalasan po ang kanilang pinagkakakitaan ay yung paggawa ng wine. Okay po, no? Ang tawag po kasi doon sa vine or vineyard ay yung puno po ito ng ubas. Okay, so ganun po, no? So, I am the vine and you are the branches. Bakit kaya sinabi ni Jesus na I am the true vine? Habang binabasa ko po ito, bakit kailangan sabihin ni Jesus na siya ang tunay na puno? Siya ang tunay na vine. Ibig sabihin ba may peke? Ayun po yung sa isip ko, mayroon bang peke? Sa Old Testament po pala, sa Old Testament, tinatawag po na vineyard or ubasan or puno ng ubas ng Diyos ang mga Israelita or yung God's chosen people. Kaso po, alam naman po natin kung nagbabasa po tayo ng Bible, ano po ang naging buhay ng mga Israelita, ng God's chosen people. Kahit tinawag silang God's chosen people, ang dami po nila, mga kapalpakan. Ano pong ginagawa nila, nag-disobey sila, mga rebelde sila. May idolatry na nangyayari sa kanila. Nung unang panahon po, sa Old Testament, they are called as the vine. Okay? Yung Israelites. Sila daw po yung vine. Pero, di ba nakita mo sila yung puno-puno ng idolatry, ng rebellion. Kaya nung dumating si Jesus, sinabi niya, I am the true vine. Ibig sabihin, dinedeklara niya na I am the faithful vine. Kaya pag kinumpara niyo ako dun sa Israel, na makasalanan, sobrang opposite kami. Sinasabi niya that I am the fruitful vine that Israel could not be. Okay, hindi magawa ng mga tao. Yun sana yung purpose ng God's chosen people, di ba? Na maging fruitful, na mamunga. Kaso nga, sila ay makasalanan, unfaithful, but when Jesus came, He became the fulfillment. Okay po? At kung pagdating niya, sinasabi niya, ako yung faithful na vine, ako yung fruitful na vine. Kaya po ito yung ginamit ni Jesus na analogy. So, si Jesus po, yung embodiment o yung example ng tunay na calling ng mga anak ng Diyos. At sa pamagitan po ni Jesus, lahat po ng nag-a-abide, sabihin nga po natin, abide. Mamaya po, basahan natin. So, lahat ng nag-a-abide ay mamumunga. Katulad ng dapat sana ay pamumunga ng Israel. Okay po. So, yung origin po ng true vine ay nagmumula po dun sa story na ang Israel sana ang vineyard ng Diyos. Pero nung pagdating ng Jesus, siya na yung nagpakita na ito ang tunay na buhay, ito ang tunay na fruitfulness. So, nung tinawag po ni Jesus na siya ang true vine,
Sa kanya pong origin na word, ito po ay alipin. Hindi ko po alam kung tama yung pronunciation ko, no? Pero ang ibig sabihin po niya ay real, genuine, authentic. Ayun naman po yung gusto natin. Di ba minsan pag namimili ka, sure ka ba hindi to fake? Bakit sobrang mura? Mga ganun na, no? So, nung sinabi ni Jesus na siya yung true vine, siya yung authentic. And He is the one that fulfills the promise. Sinasabi niya, I am the authentic source of life and fruitfulness. Ngayon po, sabi ko, napaisip na po ako na parang ibig sabihin, pwede may mga tao na nakakonekta sa maling puno. Diba sabi kasi, I am the vine, I am the true vine, and you are the branches. Ibig sabihin, meron din po kayong mga branches na nakakonekta sa hindi true na vine, sa false vine. Alam niyo po, ang mga tao ngayon, para naman po i-apply sa ating panahon ngayon, ano? Meron po mga false vines or false na puno, mga peking puno. Nakakita na po kayo, ito po palusot karamihan ng mga lalaki pag nagpapamili daw ng bulaklak. Ang ibibigay nila yung plastic na flower para gawin din nalalantay. Pero totoo yun na kasi mura, ano? Pero, okay, so makita po natin na, totoo ako na rin kung may paso. Alam niyo po sa mga lugar ko namin sa SM, itanong, gundo-gundo ng halaman, ano? Paghawak mo, plastic pala. Gano'n. Minsan, totoo ba yun? Kasi hawak mo, plastic pala. Nakita na po kayo ng puno na fake, okay? Nakapaso, halaman, napakaganda na fake, na namumunga. Nakita na po ba kayo? Namumunga. Siguro lalanggamin kasi may nagtapo ng ng candy doon, pero hindi siya mamumunga. So, ganun po, pag ang buhay ng isang tao, ang isang branch ay nakakonekta sa isang fake na puno, hindi po kayo mamumunga. So, ano po ba yung uri ng fake na puno? False vine. Una po, ay yung religious systems without Jesus Christ. Religion without Jesus. Okay? Madami po yung religion na sinasabi nila, sinasamba nila ang Diyos. Pero sinong Diyos? Amen? Minsan kasi po na-generalize ang Diyos. Ano? Pero a religion without Jesus, ano po yun? Walang buhay doon. It's pointless. You will not bear fruit. Wala po doon. Kaya po sinasabi natin, di ba po dito sa church na wala naman sa religion, basta may relationship ka with Jesus Christ. It's important that you're part of the right religion, of the right group. Para ikaw ay magkaroon ng right relationship with Jesus Christ. Yun naman talaga ang ultimate goal, magkaroon ng right na relationship with Jesus Christ. So, kahit na ikaw ang pinakamasipag sa church, mag-umattend ng church, umattend ng mga gawain, kung doon sa church na yon ay walang Jesus Christ, hindi po kayo mamunga. Para po kayong nagdidilig ng fake na halaman. Okay ba? Na fake na halaman. Kahit po diliganin nyo yan araw-araw, hindi po yan lalago. Kahit po lagyan nyo pa po ng sangkatutang na fertilizer every day, hindi po yan mamumunga. Kasi unang-una pa lang po, ito ay fake. Ito ay peke. Hindi totoo. So, a religion without Jesus, sure po, hindi po kayo mamumunga. Pangalawa po, sa mga peke or false na vine, ay self-reliance. Pag ikaw ay nagtitiwala na lamang sa iyong sarili. Sarili mong lakas, sarili mong talino, sarili mong yaman, kaya ko naman kahit wala sila. Kahit wala ang church, kahit wala ang Diyos. So that is a false vine. It will never sustain you. Mapapagod at mapapagod ka po. Isa pa bang false vine o false na puno ay worldly sources of life. Ano po ba yung mga worldly sources of life? Nakita niyo po yung mga tao na sobrang attached sa pera, attached sa kapangyarihan, attached sa kasikatan, attached kahit sa pagiging mabuting tao. Lahat po ng iyon ay hindi magbibigay ng tunay na buhay at fruitfulness. Kasi yun po ay mga, sabi nga ba natin, fake.
fake, o diba? Ayaw naman po natin ng fake. Lahat po ng yun ay walang kabuluhan. Kung doon po nakakonekta ang buhay natin, sayang. Sayang po. So those are false vines. Pero ang sinabi po ni Jesus, He is the true vine. Siya ang tunay. Kaya sinasabi ni Jesus, so sinabi niya na siya ang true vine, ibig sabihin may mga tao na they are trying to attach themselves dun sa mga peke, sa mga fake. Pero sinasabi ni Jesus, only in Him can a person have lasting life and fruitfulness. Marami po tayo makikitang puno na parang totoo. Pero pag tingin natin, hindi pala, di ba? Plastic lang. Mukha siyang wow, alive na alive, buhay na buhay. Pero ang totoo, wala namang buhay. Pero ang kaisa-isahan na kayang magbigay ng tunay na buhay ay sino? Si Jesus. Because He is the true vine. So clear po sa atin yun, ha? Jesus is the true vine. So base po sa binasa natin kanina, meron pong command si Jesus sa atin. Ano po yun? So second point po natin, the command to abide. Sabi nga po ulit natin, abide. Abide. Yun po ay nakasulat sa John chapter 15 verse 4 to 5. Ulit-ulit mong sinasabi ni Jesus, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Nakita na po ba kayo ng sanga ng mangga na hindi nakakonekta sa puno, pero namumunga pa rin? Amazing. So once upon a time lang po yata may gano'n, ano? Pero sa totoong buhay, wala akong gano'n. So sinasabi ni Jesus, katulad ng isang sanga na hindi namumunga, na hindi nakakonekta sa puno, gano'n din kayo. Pag hindi kayo nakakonekta sa akin, pag hindi kayo nakakonekta kay Jesus, hindi rin kayo mamumunga. Inulit to Jesus, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in Him, he it is that bears much fruit. Ito ba yung favorite na binabanggit ng mga Kristiyano? For apart from me, you can do nothing. Kapag wala si Jesus, wala talaga akong magagawa. Po, no? Abide. Ano po ba ang ibig sabihin ng word na abide? Ito po ay nagmula sa word na meno. Kasi po, yun po yung original text, ano? Na ang ibig sabihin ay to remain, to stay, to continue, to dwell, to endure. Ay, medyo mabigat na po yung last word, ha? Nung una po ay remain. Di ba? Pag-asa stay. Stay lang siyang gano'n, stay. Pero po, yung isa pang meaning niya, to endure. So kung yung aso, pinastay mo, hawak mo yung treat, di ba? Eh, gutom na. Yung aso po na nakastay, nag-endure. Kasi hinihintay niyang iabot yung treats sa kanya. So, abiding means not just staying, hindi lang din mapapadaan lang, kundi you will endure. So, abiding in Christ, remaining in Christ, staying connected to Christ, dwelling in Christ. So, ibig sabihin po, nung sinabi ni Jesus na abide in me, and I in you, sinasabi niya, manatili sa akin. Pag nanatili ka, dapat ikaw ay malalim na nakaugat. You're deeply rooted. And don't disconnect. O yun po yun, ano, pag nag-abide ka, yun na yun. Nakita po ba kayo na tinanggal yung sanga, tapos ay bukas trip na ulit yung sanga connect na ulit natin. Parang kayo ako ulit, hindi ulit. So when you abide in Him, nandun ka na, you are rooted and you will not disconnect. Hindi po ito temporary big visit. Karamihan po ng mga sinasabi nilang Christian sila, temporary visit lang po, ano? So, yung Monday, no? Meron po akong kalala. Kita ko po sa Facebook niya, no? Monday to, kasi all week, nagbebenta siya ng pambisyo. Nagbebenta ng vape, all week, nagbebenta ng vape. Tapos, yung Friday, Saturday, nasa club. Wow, nagkaroon ulit ako ng club, sabi niya. Tapos kanina ang post niya,
Thank God it's Sunday. Wow! Sabi ko ganyan. Ang galing! Sabi ko gano'n. Pero, nakakita ko ganyan. Sabi ko, at least nagsisimba siya. Lord, baguhin niyo po siya. O, diba? At least nagsisimba. Doon nag-umpisa yung magbabago. Pero makita po natin, ibig sabihin po, hindi pa gano'n kalalim. Hindi pa po rooted. Kasi, temporary visit lang po, no? So, pag Sunday, thank you Lord, it's Sunday, blessed Sunday, everybody. Tapos, yung buong weekdays niya naman, no? Kakaiba po pala ang buhay. So, hindi po ganun ang tunay na Kristiyano. Ang Kristiyano po, sinasabi ni Jesus, at ini-encourage niya, and He is commanding us to remain in Him. Hindi lang po temporary visit, but a constant, enduring po na union with God. Katulad po ng isang sanga na kumukuha ng buhay mula sa kanyang puno. Active po, hindi passive. Okay? So there's a command to abide para po sa atin. So una-una po, kailangan po we need to abide in Christ. Sabi niya, abide in me and I in you. Yan po ang sabi niya. No? Abiding po means dependence. Sabihin nga natin, dependence. Yeah. Minsan po nakakalungkot dahil medyo sumikat po kasi ngayon sa era natin, sa generation po natin, na dapat independent ka. Okay. Diba, nung mga panahon namin, parang tagal na, sumikat yung strong independent woman. Yung mga ganun, I'm independent, I can do things on my own. If a man can do it, I can do it as well. Mga ganun, yung mga girls. Pero po ang isang Kristiyano, whether you're a girl or a boy, a man or a woman, everyone is called and commanded to live in full dependence on God. Ano po ang example ng pagdepende? Ngayon po sa upuan ninyo, nakadepende po kayo sa upuan ninyo. Grabe po ang tiwala niyo sa upuan niyo, ha? Kasi buong bigat po ninyo nandiyan sa upuan na yan. And you are trusting na hindi po yan bubuka bigla at malalaglag kayo sa sahig. Hindi po ba? Meron po kayong complete dependence ngayon dyan sa upuan ninyo. Physically, ha? Andiyan po yung complete dependence ninyo. Tayo po, we are commanded by God to abide in Him. And abiding means depending in God, on God. Katulad ng isang sanga na walang buhay kung hindi nakakonekta sa puno. Wala po tayong spiritual life, tunay na spiritual life, kung wala po ang kapangyarihan ni Jesus. Napakarami po ngayon na they're saying they're spiritual beings. New Age po kasi, sinasabi nila, I'm being connected to a higher being. Ganun po sila, Kahit sabihin mo you're spiritual dahil you're praying to God, pero if Jesus is not part of it, hindi po yung tunay na spiritual life. Real spiritual life can be found in the true vine. And that is Jesus. So, sinabi mo, abiding means dependence. Saan po ba nakadepende ang buhay ninyo? Nakadepende po ba ang buhay ninyo sa kung magkano ang kikitain ninyo? At pag wala na kayong kinita, ay wala na kayong buhay. Nakadepende po ba ang buhay ninyo sa sasabihin ng ibang tao? At pag nasira na ang reputasyon ninyo, ay para bang wala na kayong buhay? Nakadepende po ba ang buhay ninyo sa kung ano yung maaabot na career ng mga anak ninyo? At pag hindi nila yung naabot, ay parang sirang-sira na ang inyong buhay. Saan po nakadepende ang inyong buhay? Tayo po ay kinocommand at ini-invite ng Diyos to depend on Him. We must depend in the true vine, which is Jesus Christ. At napakaganda po, when we abide in Him, siya rin po. Kung tayo mananatili sa Kanya, siya rin ay mananatili sa atin. Sabi niya, when you abide in me and I in you. O, diba? Hindi yung, dahil tayo po kasi mga tao, sanay tayo na gusto mo yung tao, ayaw sa'yo, ipipili mo yung sarili mo. Mga ganun po, Pero kay Jesus, gusto mo siyang makilala, gusto
gusto ka rin na makasama ni Jesus. So wala na pong pagpipilit, wala nang pagpapahirap. Andiyan lang si Jesus. He's waiting for you. Diba, no? So abide in Christ. Yeah. So we have the command to abide. So una po, we need to abide in Christ. Depend kay Jesus Christ. Pangalawa po, let His words abide in you. Ano po yun? Yung words. Okay, ano po yung words ni Jesus? Saan po natin siya matatagpuan? Sa Bible. Ang salita mo ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. So every time you're going through a problem, ano po ang idedeklara mo? You declare the powerful word of God. Ito po yung sitwasyon ko, Panginoon. Mahirap. Pero sinasabi po sa salita ninyo. Napakaganda po when we know the word of God and we abide in the word of God. So dapat po ang salita ng Diyos ay nasa sa atin. Sinabi po sa verse 7. Ito po kadalasan ay namamali ng interpretation. Sabi po, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Ay, napakaganda po ng last part. Diba? Huwag ko lang kasi nila-umpisa. Ang gusto ko lang dito ay yung ask whatever you want. Gusto ka, ask whatever you want and it will be done for you. Pag nag-pray ka, sabi niyo po, Panginoon i-ask ko lang po ano yung gusto ko at ito may gagawin ninyo. Ay, nakalimutan po natin yung first part ng verse. Ano ba yung nakasulat? Remain in me, abide in me, depend on me. And ano po yun? My words remain in you. Pag po nangyari na yun, you can now ask whatever you wish and it will be done for you. Ngayon po, medyo natin ibig sabihin ba, pati po yung selfish na wish mo ay pakikinggan ng Panginoon? Tingnan po natin. Sabi po, if you abide in God and His words remain in you, si God po ba selfish? Si God po ba makasalanan? Ang salita po ba ng Diyos ay nag-i-enganyo sa atin para maging selfish? Diba? Hindi. So pag unang-una pa lang, ang buhay mo ay na kay Kristo at ang salita niya ay nasa iyo, wala po kayong i-wish. Wala po kayong gugustuhin na mga bagay na salungat sa salita ng Diyos. So, pagkababad ka po sa salita ng Diyos, may relationship ka kay Lord, nakadepende ka kay Lord, lahat lang po ng gugustuhin mo ay mga bagay na nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. That is why, kahit anong i-wish mo, kahit anong gustuhin mo, ay pakikinggan ng Diyos. Dahil yun ay nakaayon na sa salita ng Diyos. Yun po, no? Kaya makikita ninyo, pagka ikaw sobrang kang connected kay Lord, nag-pray ka, kahit napakaliit na bagay, makikita mo mangyayari. Meron po akong kakilala, kung may naman po ako na addict sa prayer, siya po yun. Okay, meron po akong friend na gano'n na nasa puro, prayer, excited siya, prayer meeting, prayer gathering, ganyan. Nag-pray po siya, sabi niya, Lord, parang gusto ko po ng matcha na galing po mismo sa Japan. Yun yung niya, Lord, gusto ko po yun. Yun po yung prayer niya. Hindi ko po alam na yun yung prayer niya. So, nung nakaraan po, dahil nasa Thailand din po ako, chinat ko siya, sabi ko, may gusto po ba kayo may pabili? Sabi niya, gusto niya daw po yung inhaler. Sige, binila ko pong inhaler, Tapos nung meron pong event na magkikita sila doon ni Daddy, sabi ko, pakiabot po ito. So, ang nasa isip ko lang na gustong ibigay ko ay inhaler. Kasi yun lang naman po yung ipinabili, kaso po, nung nakaraan, nung June, nasa Japan po ako, may nabili po akong matcha na powder. Nilagay ko rin kaya ito. Nilagay ko po, pinadala. Tapos nag-chat po siya sa akin at doon niya na makonento na nag-pray siya na, Lord, gusto ko po ng matcha na drink na galing sa Japan. At yun nga, pinakinggan ni Lord. At may bonus pa kasi naglagay po ako doon ng pangkilay. Ubus na daw po yung pangkilay niya. Tapos sabi niya, tuwang-tuwa siya dahil ubus na yung pangkilay niya. So ang sinasabi ko sa inyo, kahit sa maliit na desire ng puso niya, na gusto niya ng matcha na galing sa Japan, ito po ay grant ni Lord. Kasi, sabihin na po natin na ang desire na yun, it's not out of selfish desire, it's not out of sinful desire. Kasi pag lagi ka pong connected
connected kay Lord kung paano siya mag-isip, kung paano siya umalaw. Alam mo, kaya yung prayers mo in line sa will ng Lord. Kaya, yung sinabing ask whatever you wish, ask whatever you want, yung wish and want na yun, nagmumula din sa ating Panginoon. And it will be done for you. Praise God. So yung desires po natin, dapat po ito ay shaped ng salita ng Diyos. Nagkakaproblema lang po pag ang desire ng puso natin ay shaped by the world, shaped by our sins, by our selfishness. Pero kung ang desire po natin ay shaped by the Word of God. Maganda po, no? Shaped dahil lagi natin kasama ang Panginoon at ang Diyos. Yun po ay mangyayari sa atin. Yun po ay tutuparin ng ating Panginoon. So your desires will align with His will. Imposible na magkaroon ka ng desire na kontra sa salita ng Diyos kung ikaw ay dumedepende lagi sa salita ng Diyos ng buong buo. Isa pa pong verse dyan yung Psalms 37 verse 4, yung delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Diba may ganong verse, ano? Ang naaalala lang din natin dun yung He will give you the desires of your heart. Ano ba ibig sabihin ng delight? Alam niyo po, sinerge ko po yung delight. So ibig sabihin nga being happy or being joyful. So sabihin natin be joyful in the Lord. Kasi sabi, delight yourself in the Lord. Ano? Pero may isa pa po palang meaning yun. Ang delight, ang meaning niya ay being pliable, being soft. So pag sinabing delight yourself in the Lord or delight your heart in the Lord, in-offer mo po yung heart mo na maging soft para i-mold ni Lord according to His will. Para yung desires mo ay nakaayon na sa kalooban ng Diyos. Kaya po yung verse na yun na He will give you the desires of your heart, yung desire po na yun mula sa Diyos. Okay? Kaya marami pong mga tao, napapakinggan ko mga testimony na nung una daw, ganito yung type nila na lalaki. Daw, gusto nila, pinipray po nila, no? Pero namamalig sila ng pili, ganyan. Tapos nung nagseryoso na sila ng relationship with the Lord. Tapos, sino ba example nito? Si Joy Tanchi po. Dahil po siya ay naabuso ng mga lalaking Pilipino, ayaw niya lang mag-asawa ng Pilipino. Sabi niya, I will never ever marry a Filipino. Kasi nga, na-trauma po siya sa mga Pilipino na lalaki. Pero when she delighted herself in the Lord, dumipende siya sa Panginoon, ano, yung desires po ng heart niya na bago. Naging soft po ang heart niya na bago, na align siya according to the will of God. Ngayon po, no, ang pangasawa niya, Pinoy, at ang dami po nilang anak, 7 ba? 6? Di ba nakakatuwa? So when you abide in God, He will give you the desires of your heart. At yung desires na yun mismo ay nagmula sa Panginoon. Kaya sure tayo na ibibigay ng Diyos. So you need to abide in His words. Eh meron pong sinabi pa, isa pang abide. So verse 9 po. Abide in His, ano po ba ang topic sa verse 9? Ano po yan? Ano po ang main theme sa verse 9? Love. Okay, L-O-V-E. Remain in His love. Abide in His love. Sinabi po dyan ni Jesus, as the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. Ang love po na tinutukoy dyan ay yung unconditional love. Yung agape love. Mumula sa ating Panginoon. So sinasabi po dito ni Jesus na siya ang perfect example ng love. Kung paano tayo mahalin. Ano ba ibig sabihin ng unconditional love? Selfless. Hindi po iniisip ang sarili, nagmamahal. Siya. So sinasabi ni God, ni Jesus, abide in my love. It means remain in His love, continuously live in His love. At pag ikaw po ay naka-abide kay Jesus,
yung love po ni Lord, salita ng Diyos at yung pag-ibig niya, ang mag-i-influence sa mga iniisip mo, sa mga ginagawa mo, at pati sa mga relasyon na mayroon ka. Kung yung pag-ibig ng Diyos ang nananatili sa iyo at ikaw ay nananatili sa pag-ibig ng Diyos, ito po ang mag-shape ng decisions natin, ng laman ng isipan natin, at ng mga relationship natin sa ating buhay. So we need the love of God. We need to abide in the love of God. Isa po sa mga ginagamit ng kaaway para ang mga tao ay mapalayo sa Diyos. Ang word po na ito, ang ginagawa ng kaaway, ay condemnation. Sabi nga po natin, condemnation. Condemnation. Ang condemnation po ay pag ang isang tao ay nagkasala at sa tingin niya at naniwala siya na hindi siya patatawarin ng Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Yun po ang number 1 na kasinungalingan na ipinapaniwala ng kaaway sa atin. Every time we sin, at may narinig tayo na nagsasabi na hindi na tayo patatawarin ng Diyos, yun po ay kasinungalingan ng kaaway. God is always ready to forgive. Kahit paulit-ulit, God has already forgiven you actually. Pinatawad ka na ng Panginoon. So every time you commit sin, every time you fall short, huwag po tayo maniniwala sa condemnation ng kaaway na hindi ka na mapapatawad ng Panginoon. Dahil ang Panginoon ay laging ready magpatawad because His love is unconditional, it's selfless. Kaya po, ang Christian life ay dapat nakaangkla, nakaugat sa pag-ibig ni Jesus. Sa acknowledgement na ako, oo, hindi ako perfect, ako yung makasalanan. But because of the finished work of Jesus Christ and because of His love, I am redeemed, I am made right sa harapan ng ating Panginoon. At yun po, tayo ay mananatili sa pag-ibig ng Diyos kapag po tayo ay intentional sa ating relationship sa Kanya. Sa paanong paraan? How can we abide in the love of God? Sabi po sa verse 10. Verse 10, so we can abide, fourth point po ito, abide through obedience. Sabi nga po natin, obedience. Obedience. Sa verse 10 po, ayan ang nakasulat, if you keep my commands, you will remain, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in His love. Tayo po, mananatili sa pag-ibig ng Diyos if you keep the commandments of Jesus, the commandments of God. Keep po. Ang meaning po ng keep, sa iba po kasi, if you obey, pag iniingatan mo, ang commandments ng Diyos sa buhay mo, you will obey Him. Active obedience po ito. So, if we obey the commands of God, we will abide in the love of God. So, obedience po is the evidence of your relationship with Jesus. Di ba po parang nakaraan din po sa last sharing ko, kahit isigaw mo pa araw-araw na ikaw ay Kristiyano, pero ikaw naman ay hindi sumusunod sa salita ng Diyos, at walang pag-ibig, hindi ka nananatili sa pag-ibig ng Diyos, baka ikaw ay talagang wala namang tunay na relasyon sa ating Diyos. So we need to abide in the love of God. And for us to abide in the love of God, we need to obey. Abide through obedience. The fruit of a Christian, baka nyo na yung sinasabi, no? Pagka ikaw ay nakakonekta sa puno, baka po yung isip ninyo kasi kanina ko pa sinasabi na, pag nakakonekta sa puno, ikaw ay mamumunga. Ano bang bunga? Ano bang bunga ang
kailangan mayroon ang isang Kristiyano. The fruit of a Christian who abides in Christ is 4 letters po. The word. Is, nagpahula pa, ano? Is L-O-V-E. It's love. Tama ba? 4 po yun. L-O-V-E. Okay, 4. The fruit of a Christian who abides in Christ is love. If you say you love God, if you say you're a follower of God, but don't have love, baka hindi ka po talaga tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Sinabi po sa verse 12, "This is my commandment, that you love one another as I have loved you." Yun po ang commandment. Love one another as I have loved you. Sa verse 17 pa po, sinabi niya, "These things I command so that you will love one another." Ibig sabihin po pala, lahat ng nakasulat sa chapter 15, yung mga nauna, na abide in me, so I abide in you, abide in my word, abide through obedience. Lahat po ng yun ibinigay ng Panginoon para, last verse po, "These things I command you so that you will love one another." Lahat po pala ng yun ay kinumand ng Diyos. Hindi naman para, gusto ko kasi, konektado lang kayo sa akin, pansinin niyo ako. Hindi po ganun ang ano ng Diyos. Ang gusto niya, when you are abiding and you're remaining, you're dependent sa love ng Diyos at sa Diyos mismo dahil siya ay pag-ibig, ikaw ay makakapagmahal din ng iyong kapwa. These things I command so that you will love one another. So, ang evidence po ay ang fruit po, ang bunga mo na pag-ibig ay yung evidence na iyong buhay ay nakakonect sa ating Panginoon Jesus. So here po, no, abiding in God's love enables us to love others. Abiding in God's love empowers you to love others. Alam niyo po, kung kilala niyo lang po ako nung bata-bata ako, hindi ko kasi talaga matanda na ako. So, nung ano po ako, mga high school, ganyan ano po talaga ako, sobrang wala akong paki sa inyo. Ganun po ako, ano, very selfish po ako. Basta ako, okay na yun. Kayo, kahit nahirapan kayo, wala akong paki. Ganun. Nasa church po ako, nagsiserve ako, pero wala pa po talagang malalim na relationship with God. Pero nung nagkaroon po ako ng relationship with Jesus, na-in-love po ako sa Kanya, nag-remain ako sa Kanya, alam niyo, nagugulat na lang ako sa sarili ko na kahit dun sa mga tao kung ako dati, wala akong pakialam sa kanila ngayon, may pakialam na ako. Parang bakit ba? Minsan nga naiinis ako kasi bakit may pakialam ako. So nai-stress po ako kasi may pakialam ako sa kanila. Pero, alam niyo po, napakaganda po na nangyayari yun kasi naipapakita po ang pag-ibig ng Diyos. Nag-uumpisa po kasi yun sa yung care mo, yung may pag-aalala ka. Kasi mayroong pag-ibig, Parang gusto mo siya matulungan, gusto mo may magawa ka sa buhay niya, paano ko siya matutulungan. So it's the love of God. Pag na-experience mo ang pag-ibig ng Diyos, imposible na hindi magbabago ang pananaw mo sa buhay, imposible na hindi magbabago ang pakikitungo mo sa ibang tao. Dahil pag tunay mo na maranasan ang pag-ibig ng Diyos at nanatili ka sa pag-ibig ng Diyos, it will empower you to love other people. Ang love po ay active and sacrificial. Yan And friendship with Jesus motivates us to love. Okay po, So, pag friend ko si Jesus, di pwedeng best friend mo siya, pero puno-puno ng galing ang puso mo. God is love, therefore, you must love other people. So, dapat po yung pag-ibig na meron tayo. Masulat po sa John 15. It must be sacrificial, selfless, at katulad po ng pag-ibig ng Jesus para sa atin. Yun po ay agape love. Abiding in God's love naturally enables us to love others. It naturally enables us to love others. So, when we remain in Christ, when we abide in
po, we receive the love that comes from God. Diba napakaganda po? Pagka ikaw ay nananatili sa Diyos, free-flowing po or overflowing pa ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Mararanasan mo yun, matatanggap mo yun. Pangalawa po, when we remain in Christ, we are empowered to love sacrificially even when it is difficult. Kahit mahirap, you're empowered to love if you remain in Christ. At pangatlo po, our love for others becomes fruitful and lasting, reflecting Jesus' own love. Marami po kasi uri ng pag-ibig. Lalo na po sa panahon ngayon, lalo na yung mga bata, napakadaling po sabihin na, oh, I love this. Di ba? Parang nakita lang ng cute na bagay, I love this. Ganun sila na parang bumabaw na po ang ibig sabihin ng salitang love. Pero po ang love na tinutukoy sa John 15, agape love, selfless love. So when you remain in Christ, your love for Him, and your love for other people, becomes fruitful and lasting, reflecting the love of Jesus. So, unang-una po, balikan lang po natin, Jesus is the, ano po siya? True vine. Siya ang tunay na puno. So, huwag po natin hayaan na tayo ay nakakonek sa mga peke na puno na nangangako na bibigyan ka ng buhay. Pero sa dulo, hindi mo naman mararanasan ang tunay na buhay dahil yun ay matatagpuan lamang kay Jesus, the true vine. Pangalawa po, there's a command. Meron pong utos para sa atin to abide, to remain, to depend on God. Praise God. Sa dulo po, kailangan po natin maunawaan that the fruit of a Christian who abides in Christ is love. Love po. Ang bunga ng tunay na nakadepende sa ating Panginoon. So ngayon po, tatanungin ko po bawat isa para po sa reflection natin, are you truly connected to Jesus? Are you truly connected to the vine? Kasi nakasulat po sa verse 1, I am the true vine and my Father is the vine dresser. Ibig sabihin po, merong pangalaga. Ang kanyang ama, ang ama ni Jesus, ang ating ama na nasa langit, He is the vine dresser. And sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit, He removes. He takes it away. And every branch that does bear fruit, ano naman po ginagawa? He prunes that it may bear more fruit. So habang binabasa ko po ito, meron po akong nakita na tatlong uri ng sanga. So ganun po natin tayo mga sanga, no? And let's categorize. Nasaan po kaya tayo dito? Una pong uri ng sanga, syempre, yung sanga na naka-abide. Sanga na naka-connect. So a branch that abides. Ano ang kanyang condition? It's connected to the vine, and it obeys Jesus, and it loves other people. O, diba? Ganun po siya. It loves others. Ano pong outcome pag ang sanga na ito ay nakakonekta sa puno? It will bear much fruit. Mamunga. So, ang tunay na believer ni Jesus na naka-abide, it's spiritually alive. Kaya katabi niyo, buhay ba? Buhay? Magabuhay? So, it's spiritually alive, growing in love and obedience. Yun po ang sanga na naka-abide. Eh, yung isa po, yung sanga na pinuprune. Okay? A branch that is pruned. Yung, ano ba yung mga tinitriman, tanggalan, ng mga hindi mabunga na part sa kanya, sa sanga na yun. It's connected, but it needs refinement. Para, namumunga na siya eh. Pero may mga kailangan tanggalin para mas mamunga pa. So, ito po yung isang believer na dumadaan minsan sa mga trials, sa discipline mula sa ating Diyos para maturuan siya
at mag-increase ang kanyang spiritual fruit. Sa buhay po ba natin, baka may mga parte sa ating buhay na kailangan tanggalin para mas mamunga pa. Yan, so titingnan po natin. At may isa naman po, last na uri ng sanga na nakita ko dito, yung sanga na akala niya nakakonect siya. Pero hindi naman pala. Never naman pala siyang connected. This person, or this sanga, appears to be religious. Pero hindi naman pala talaga namumuhay kay Kristo. So ilang taon na nasa church. Kung ano nga lang kung nagkakabakat ng upuan, baka lumubog ng gano'n, napakatagal niya na. Pero akala niya talaga, genuinely, deceived siya. Akala niya, nakakonect siya. But he's never been truly in Christ. Ano po ang magiging outcome mo? It will be taken away. Yung mga unfruitful po, it will be taken away. Ito po yung mga tao na never naman pala talaga silang saved. Outward activity lang. Hindi nakakalungkot yung akala mo talaga dahil ang dami mong ginawa para kay Lord. Yun na yun. So, yun po yung tatlong uri ng sanga. Yung a branch that abides, a branch that is being pruned, and a branch that was never connected in the first place. So tayo po na alam na natin ang katotohanan that Jesus is the true vine. Maaari po ang iba sa atin talagang remaining na and dependent na on God. Praise God. Pero dahil hindi po sa pagkakataon na we will go through pruning. May mga tatanggalin ng Diyos, masakit, mahirap. But it will cause greater harvest. Much fruit sa ating buhay. At kung mayroon man po dito sa tingin niya, baka nga akala ko lang I'm connected. But I never really am. Ngayon po na the Lord is very faithful and gracious and loving. Na lahat po ay gusto niya na nandoon din konektado sa Kanya. So, lahat po ay invited to be connected to our Lord Jesus Christ. So, ano po ang dapat natin gawin? Alam na natin yung katotohanan. Una-una po, we need to trust the loving hands of the vine dresser. Ito po, meron pong sanga na nakonekta sa puno, pero may vine dresser. May tagapangalaga, may taga-ayos, may taga-gupit, may taga-alis. We need to trust the hands of the vine dresser. Trust God that He knows what He's doing sa buhay. He knows it. And we need to, syempre, yun yung command, main command dito sa John 15, remain connected to the vine. Abide, hindi lang po pagbisita, kundi pananatili. At doon po, live a life that glorifies God and overflows with love. Napakaganda po, no? Hindi mo na kailangan pilitin pa yung sarili mong magmahal kasi nagumapaw na po yan sa'yo. If you are remaining in God, abiding in Him, yun po ay aapaw na lang at mapapasa sa ibang tao. Kaya po, may we not know how to live without Jesus. Katulad po ng isang sanga na pag hindi konektado sa Diyos ay walang silbi at hindi mamumunga. Sana po ganun rin po tayo na hindi natin kayang mabuhay na walang ating Panginoon. I cannot live without you, Jesus, because the meaning of life can only be found in you. Fulfillment of life can only be found in Jesus. May we not know how to live without Jesus. Kaya po sana lahat tayo, no? We have a life in the vine, connected sa ating Panginoon. Praise God. So ready na po ba tayo na mag-remain sa ating Panginoon?
Dumipende ng buong buo sa ating Panginoon. Amen po. Amen. Praise God. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y manalangin. Praise God. Praise you, Jesus. Wow. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Sa oras po na ito, tayo lalapit sa ating Panginoon na napakaganda na ipinakita po niya sa atin na He is the true vine. Siya po ang Diyos na makapagbibigay ng tunay na buhay at makakapagbigay ng tunay na fulfillment and purpose sa atin. And now we are all called to abide in Him, remain in Him, depend on Him. Kaya sa oras na ito, kung nakita mo kung anong klaseng sanga ka, are you truly connected to God? Talaga nga ba na dumedepende ka sa Kanya? So ngayon po, sa umaga nito, we will come before the Lord at isuko lahat sa Kanya ng mga bagay na pinagdedependehan natin instead of Him. So tayo po lumapit sa ating Diyos na buhay at nakikinig sa ating mga panalangin. We praise you, Lord God. We glorify you in this place. We thank you, Lord God, for your words. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong salita ay buhay at nagbabago ng buhay, Panginoon. And Lord, this morning, kami po ay iyong inimbitahan na mag-abide, manatili sa iyo, sa iyong mga salita, sa iyong presensya, at sa iyong pag-ibig. Panginoon, kung meron man pong parte sa aming buhay, sa aming puso't isipan, na aming dinedependehan na aming buhay, Panginoon. Lord, we pray. And we ask you, Lord God, to give us the courage to let go. Panginoon, na ito po'y aming maibigay sa iyo, Panginoon. Na hindi na po kami magtitiwala sa aming sariling lakas, sa aming talino, sa aming kayamanan, sa kapangyarihan, kundi kami magtitiwala na sa iyo. Full dependence sa iyo, aming Panginoon. And Lord God, kung may mga parte man sa buhay namin na kailangan tanggalin para kami mamunga pa ng mas marami. Lord God, help us identify it, Lord Jesus. Para ito po ay maisuko namin sa iyo at kayo po magtatanggal ito, Panginoon, masakit na hirap. Pero Lord God, we know that it's for the greater purpose para sa iyong kingdom, para sa magandang harvest, para mas maging mabunga ang buhay na ibinigay po ninyo sa amin. And Lord God, kung mayroon man po sa amin, akala po namin, Panginoon, nakakonect na kami sa iyo, pero hindi po ang pala. Lord God, sa araw na ito, kami po'y lumalapit sa iyo. And we are surrendering everything to you, Lord Jesus. Lord, we want to know you more. We want to remain in you, Lord Jesus. Kaya po, Panginoon, bigyan niyo po kami ng talino, ng lakas, para po patuloy na manatili sa iyong pag-ibig. And Lord Jesus, kung mayroon man po sa amin na nahihirapan, mag-extend ng pag-ibig sa aming kapwa. Lord God, wala naman pong hindrance, hate, anger, Lord God, sa aming mga puso, we remove it in the name of Jesus. Any unforgiveness, Lord God, we rebuke it in the name of Jesus. Wala nang kapangyarihan ang galit sa buhay ng bawat isa. And let your love flow, Lord God, sa aming mga buhay, sa aming mga kapwa, Lord God. Lord, may we bear much fruit. And may we obey you, Lord God, para po sa iyong purpose na kami ay makapagmahal ng aming kapwa. And Lord, turuan niyo po kami patuloy sa aming buhay na patuloy na magtiwala sa iyo.
At masasabi na namin na hindi namin alam ang buhay kung wala ka, Panginoon. Ang buhay na wala ka ay hindi option sa amin na mga Kristiyano. All we want is you, Lord God. And all we want is to experience you, live a life with you. Yun lamang po, Panginoon. So, Lord Jesus, lahat po ng nagpapabagal sa aming pagsunod sa iyo ay amin ang binibitawan. We are letting go of everything that slows us down, Lord God. Para po kami patuloy na manatili sa iyo, sumunod sa iyo, manatili sa iyong salita at sa iyong pag-ibig. May we live a life in the true vine. At hindi na po sa mga peke, hindi na po, Panginoon, sa mga bagay na hindi naman magbibigay sa amin ng fulfillment and fruitfulness. So, Lord God, this morning, we commit our whole being to you. Ang aming buhay, ang aming lakas, ang aming ngayon, at ang future namin, Lord God. We commit it all to you, Lord Jesus. Lord, aking pong dinideklara ang kapangyarihan mo, ang pag-ibig mo, ang katalinuhan na nagmumula sa iyo sa buhay ng bawat isa na narito ngayon. Kung mayroon man po mga pagkukulang sa aming buhay, physically, financially, spiritually, emotionally, and mentally, Lord God, Lord, I declare completeness in the name of Jesus. Abundance in the name of Jesus. Sobra-sobrang kagalakan, sobra-sobrang kapayapaan ang ipaparanas mo sa bawat isa na narito ngayon. Lord God, we claim everything in victory. Sa iyo ay may katagumpayan, Panginoon. Lord, sa iyo po lahat ng papuri, pagsamba, at pagdakila sa pangalan ng Jesus. Amen.